Mga kaistorya, nagsimula na ang election campaign last March 28. So, the local candidates are given 45 days to campaign and to convince the voters that they are the good leaders to be chosen and to be elected for the upcoming national and local election in the Philippines, mga kaistorya. Kung titingnan natin, mga kaistorya, ang ganitong mga senaryo ay paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang ang style of campaign, paulit-ulit lang. Maging ang mga pinipili ng mga Pilipino ay paulit-ulit lang. Kaya ang problema ng bayan ay paulit-ulit pa rin. Paulit-ulit pa rin, mga kaistorya. Yan ang pag-uusapan natin sa segment na ito. But before that, ay para mas uminit pa at gumanda pang ating balitaktakan, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang food supplement. Hindi ito synthetic, but ito ay isang organic na itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution, mga kaistorya. Marami ito mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Kaya mag-Genesis Organic Spirulina na, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Kung ano man ang status ng bansa natin o ng syudad natin o ng munisipyo natin o ng probinsya natin, kung hirap man tayo mga Pilipino hanggang ngayon, may part po tayo dyan, mga kaistorya. May part tayo. Kasi, kahit na sabihing i-blame natin sa mga politikong nanalo, kung ano man yung situation natin, may part pa rin tayo. Kasi, we are living in a democratic government. Tayo naman po ang namimili ng mga iniluklok natin sa pwesto. Kaya masasabi ko, mga kaistorya, meron tayong in some other way poor skills on decision making. Kasi reklamo tayo ng reklamo. Reklamo tayo ng reklamo sa paulit-ulit na problema. Pero ang inilalagay natin sa pwesto ay yun at yun din, mga kaistorya. Di ba? Alam mo, naisip ko, mga kaistorya, ang nagpapahirap talaga sa bansa natin, graft and corruption. Graft and corruption. Hindi man mahirap ang Pilipinas, maraming pera ang Pilipinas, mga kaistorya. Kung i-compare sa ibang mga bansa sa Asia, marami tayong pera, hindi rin tayo nahuhuli. Pero bakit hirap tayo? Kasi, sa tingin ko dito sa Pilipinas kasi, rampant ang graft and corruption. Isipin mo, mga kaistorya, ano lang ba naman yung Japan noon? Second to the last yan when it comes to economy. Tayo ay number 2. Highest, no? When it comes to economy. Pero, ano na ngayon? Wala na. Nandun na sa top ang Japan, tapos dito na tayo sa bottom. Ano ba naman yung Singapore noon, mga kaistorya? Diba? Nung iniwan sila ng British government. Diba? Hirap sila. Pero ano na ang Singapore ngayon? Ano lang ba naman yung Vietnam noon? Yung kasagsagan ng Vietnam War. Di ba? Lublub sila. Lublub yung ekonomiya nila. Tumatanggap pa nga tayo ng mga, ano yon, yung mga
anong tawag nun mga kaistorya? Yung mga lumaya sa bansa nila, sa Vietnam, di ba? Kumupkup pa nga tayo eh. Pero bakit ngayon ay nalagpasan na tayo? Nalagpasan na tayo ng Japan, of course, ng Singapore, ng Vietnam. Kasi hindi tayo makausad-usad, hindi kasi nabibigyan ng solusyon ang problema ng graft and corruption dito sa Pilipinas. Ako may naisip akong isang paraan para ma-minimize ang problema ng graft and corruption sa Pilipinas. Ikon ko muna ang video. Para malunasan, ma-minimize, if not totally eradicated, ang problema ng graft and corruption sa Pilipinas, mga kaistorya, is para hindi magkaroon ng room for graft and corruption. Ano kaya kung magkakaroon ng batas na itong ating mga politiko ay hindi na natin pahahawakin ng pera? Hindi na natin pahahawakin ng pera. Idiretso na natin. Idiretso na natin ang pera doon sa mga department ng gobyerno. Hindi na kailangan pa ng signature ng politiko bago ma-release yung fund. Kumbaga, yung mga politiko ay sa sweldo lang talaga sila. Sweldo lang talaga sila. Wala na silang kapangyarihan sa budget. Diba? Halimbawa, yung budget ng infrastructure, hindi na kailangan ng perma ni mayor, perma ni senator, or perma ng congressman para ma-release yung budget ng infrastructure or yung budget ng ayuda or ng budget ng ano pang mga proyekto diyan. Kasi yung kasing ganun, pag binibigyan pa natin ng pera ang mga politiko, doon kasi papasok yung room for corruption. Yung room for corruption, doon kasi papasok kasi meron siyang, yung tawag doon na power of the purse Halimbawa, si senator or si mayor or si congressman, binigyan mo ng kapangyarihan to have the budget, doon magsisimula ang corruption kasi liligawan ka ng mga supplier, tapos pataasan na yan ng porsyento, pataasan na yan ng komisyon, doon napapasok ang graft and corruption. Kung hindi mo bibigyan ng pera ang politiko, sweldo lang talaga sila, at mag-focus na lang sila sa trabaho nila, hindi man totally ma-eradicate yung problema ng graft and corruption, pero ma-minimize yun. Kasi mawawala na yung mga nepotism, mawawala na yung mga pataasan ng komisyon, ng cut, ng porsyento, wala na, kasi wala na halimbawa, sa infrastructure, hindi na kailangan pumunta pa kay mayor or kay congressman or kay senator, kundi i-cascade mo na immediately doon sa Department of Public Works and Highways. Pagdating naman sa mga health na budget, idiretso mo na sa Department of Health. Pagdating naman sa mga social services, idiretso mo na sa DSWD. Wala nang hahawakang pera ang politiko, maliban sa sweldo nila. Diba? Siguro, lakihan lang yung sweldo, lakihan, kung ano yung existing na sweldo ngayon, times 3, para malaki. Pero noon ka, nabibigyan pa sila ng budget, bibigyan pa sila ng bibigyan pa sila ng mga discretionary fund nila, doon magsisimula ang graft and corruption. Binibigyan mo ang politiko ng room to corrupt. Confidential fund. 'Di ba? Confidential fund, hindi subject ng COA yan ba't di na lang idiretso yan sa AFP? Sa kanila naman talaga yun. Idiretso mo na sa AFP. Idiretso mo na sa NBI, sa police, sa NICA. Idiretso mo na. Wala nang kapangyarihan doon dapat ang mga politiko, mapa-local man or mapa-national. Hindi na sila dapat bigyan ng mga ganun. Sweldo lang talaga sila. Para halimbawa, yung mga legislators, mga konsihal, congressman, senador, focus lang talaga sila sa legislation. Focus lang talaga sila sa paggawa ng mga
batas. Hindi na sila mag-iisip ng mga pondo-pondo dyan, mga budget-budget yan, kundi focus lang sila sa paggawa ng batas. Maging yung mga executive, nasa executive department, yung mayor, di ba, yung governor, yung president, yung vice president, focus lang sila sa kanilang supervisory function. Di ba? So kanilang managerial or supervisory function. Sa ganung pamamaraan, sa tingin ko, maiiwasan yung ma-minimize yung problema ng graft and corruption, mga kaistorya. So ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw naman ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hanggang dyan lang po at magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat.